number 2 sa ating pong pag-aaral last Sunday, that we are the light bearers. Tayo po ang tagadala ng liwanag. Si Kristo na siyang tinanggap po natin sa ating mga buhay, doon nanggagaling yung liwanag na siyang nagmamanifest sa ating mga buhay. At yun ang ating pong dinodraw out at release sa ating mga buhay. Hindi na kailangan kumilos ang Diyos because everything is already finished. Ang kailangan lang ay may release at may draw out. Kung ano tayo kay Kristo at kung sino ang Panginoon sa buhay ko natin. That's why lack of knowledge, people perish. Kaya ang mundo na lilikha ng Diyos ay nandyan ang lahat. Ang kailangan lang ay pag-aralan ng tao kung ano ang lilikha ng Diyos. Pero tayo po ay nahilikha ngayon. We are a new creature. Tayo ngayon ay bago nilalang. At yan ang dapat natin kilalanin sa buhay natin kung sino tayo at kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. And let that life of Christ, yung buhay ni Kristo, ang siyang mag-control at mag-influensya sa buhay po natin. Kaya power beyond measure. Not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Pablo, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Mahina ang katawan, my flesh is weak, but the Spirit is willing. Matthew chapter 26, verse 4. Our spirit is powerful, our spirit is willing, our spirit is righteous, our spirit is holy. Dahil po, yun ang bagong nilalang na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang Panginoon ay nananahan sa bawat isa po sa atin. Kaya magagawa po natin ang anumang bagay na imposible sa tao, subalit sa Diyos ay posible dahil ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus ay nasa ating mga buhay. Kaya kapag tayo, o kung tayo man ay nasa mundo, maraming problema, maraming pangangailangan, ang sabi ng Bible, magalak po tayo. Dahil si Kristo na siyang nananahan sa atin ay kanyang napagtagumpayan ang mundo nito. Kaya sa pamamagitan ni Kristo ay matatagumpayan din po natin anumang bagay sa mundo ito. Dahil ang enerhiya, ang kapangyarihan, ay higit nasa sa atin kaysa kapangyarihan ng mundo ito. Amen po. Kaya kailangan lang po yung maunawaan natin. Dahil kung hindi natin naunawaan, hindi pwedeng mag-manifest sa ating mga buhay. Posibleng alam natin. Because every person, every individual ay pwede lang basahin ang Bible. Pwede nilang pag-aralan ang Bible. Pero po, nagiging buhay ang salita ng Diyos kapag taglay mo ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Because the devil also believe. Even the devil believe. Naniniwala rin din sila sa Diyos. Naniniwala rin sila sa Panginoong Yesus na kung saan ay sila nga po ay nanginginig. Pero wala po silang Espiritu. Walang revelation. Walang buhay. Yung salita ng Panginoon because the Holy Spirit bear witness. Kaya walang kwenta yung I am a son of God. Pwede mong sabihin na ako'y anak ng Diyos. Pwede mong sabihin na ako'y Kristiyano. At pwede magsabi maraming mga tao na sabi nila kapag hindi sila Muslim, sila'y Kristiyano. Pero yun ay walang buhay kung wala silang Espiritu na nagmumula sa Panginoon. Tama po ba yun? That there is hypocrisy. Meron pong pagiging hipokrita na ikaw ay nagiging pakitang tao lamang kapag hindi nagpapatotoo ang Espiritu ng Diyos sa puso mo. Amen po. Kaya napakahalaga na yung buhay na yun ay mapanatili po natin mag-alab na nasa atin na ngayon. Ito'y nasa atin na ang kailangan na ay patuloy na diligin. Patuloy na gatungan ng salita ng Panginoon kung paano tayo pasimula sa pananampalataya ay tayo ay magpatuloy sa pananampalataya at ang pananampalataya ay dumating sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Doon tayo nagpasimula sa salita ng Diyos kaya kailangan ay magpatuloy tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga the just shall live by faith. Kaya maraming tanong, but why the righteous suffer? Hindi mo tayo pwedeng mamuhay na sumasabay sa takbo ng mundong ito.
na kung tayo ay kumikilala sa Diyos. Kasi po kapag tayo kumikilala sa Diyos, hindi mo tayo pwedeng tumakbo sa mundo ito na 100%. Amen po. Na kung saan ay mayroong faith, mayroong pagkakilala sa Diyos, pero yung ibang bagay ay ginagawa natin sa natural na bagay. Kaya po, the righteous suffer. Why? Because it is mandated sa mga Kristiyano, the just shall live by faith. Amen po. Kasi po, ang mundo ay mapanlil lang. Kaya kung ikaw ay hindi manlilil lang, mahihirapan ka umangat sa mundo nito. Kaya lahat ng mga mababait, nahihirapan umangat. Tama po ba? Amen? Pero yung pong mapanlinlang, sabi nga po ng ating teksto, ang mundo nito ay mapanlinlang. Kung sino pa yung mapanlinlang, kung sino pa yung gumagawa ng masama, yun ang mga dahil because that is the system of the world. Amen po ba? That's why we need to understand, my dear brothers and sisters, na hindi ko tayo kailangan mix. Kaya nga, seek the kingdom of God. Seek first. At wala tayong daw pwedeng, o wala daw pwedeng maging kaagaw ang Diyos sa puso natin. Kaya kung higit mong mahal ang iyong magulang, ang iyong anak, kesa sa akin, hindi mo kayo disipulo. Pero hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nagmahal ng buong puso sa Diyos, ay hihiwalay ka sa iyong pamilya. That is now the blessing. Kaya kung itutuloy natin yung verse, 100-fold ang ibalik sa atin ng Panginoon. Okay ba? Kaya yun po yung dapat natin maunawaan. It's not being isolated in this world. No. The more we become closer to God, the more we understand God, the more we understand the world. The more we become knowledgeable about God, the more we will love the world. Nandiyan po tayo. Maintindihan natin ang mundo at maintindihan natin ang ating asawa. Amen po ba? Maintindihan natin ang mga kapitbahay natin. Kaya po, hindi tayo mapapalayo. Kundi, mapapalapit pa tayo. Because of the love of God is unconditional. Doon tayo kukuha ng enerhiya. At doon tayo huhugot ang buhay natin. Dahil kung sa tao tayo magdidepende, talaga naman po, nagbabago ang tao, nagbabago ang mundo. Okay ba? Kaya, hindi po magiging stable ang ating emotion. Hindi po magiging stable ang ating pong kalooban. Kung nakadepende, but God never changes. Amen po ba? Kaya there is freedom. Meron pong kalayaan. Sa isang taong kumikilala sa buhay na Diyos dahil ang pinanggagalingan ng kanyang kasiyahan, ng kanyang kapayapaan, ng kanyang enerhiya ay doon sa kanyang puso. Kaya tulad po ng isang kaibigan, tulad ng isang best friend, wala sa kanya ang lahat ng hinahanap mo sa isang kaibigan. Tama po ba? Tama po ba? Ang totoo, may kapintasan po siya. Pero best friend mo siya. Pero mahal mo siya. Tama po ba? Why? Dahil ang pinanggagalingan ng iyong relasyon sa kanya ay mula sa iyong puso. Amen po ba? Kaya sa mag-asawa, sa magka-relasyon, kung bakit kahit ganun ang kaibigan mo, kaya kahit ganun ang asawa mo, mahal mo siya at masaya ka sa kanya. Hindi siya perfecto, hindi siya ganun. Tama ba? Pero, masaya ka dahil ito'y mula sa iyong puso. May kakulangan man siya, may kapintasan man siya, hindi yon ang nagiging major. Tama po. Kundi yun ay minor things, pero meron siyang magandang katangian
na nakikita mo dahil ito ay nagmumula sa iyong puso. Tama po. Amen. Pero kung hindi ito mula sa puso, marami kang complain. Kaya yung binasa po natin o yung text natin, do it without murmuring and complaining. Kaya kung ang magiging pamantayan natin ay sa nakikita natin, walang perfect sa mundo ito. Walang perfect situation, there is no perfect place. There is no perfect career. Amen? There's no perfect things in this world. Kaya kung ang tao ay patuloy na napapagod sa mundo ito, complain and murmur, ay narinig po natin. Because ang basis ng maraming mga tao is yung pong palabas na bagay. Amen. Kaya kahit mas maganda po yung ibang babae kaysa sa asawa mo, mas maganda pa rin ang asawa mo. Ba't yung iba ay tayo maganda? Di ba? May magandang katangian yung artista, may magandang katangian yung ibang tao, nakikita mo na you appreciate. Pero, iba rin yung ano. Pero, kung hindi po ito panloob, hindi po galing sa puso, talaga naman, you will complain and you will murmur. Definitely. Tama mo. Amen. Kaya tingnan po natin, at ipagpatuloy po natin, kaya nga mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon, ako'y malayo sa inyo. Pagsumikatan o pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kalikasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagkatalo upang kayo'y maging mga ulireng anak ng Diyos, matuwid at walang kapitasan sa gitna ng mga taong mapanlilang at mga masasama. Amen. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila. Tulad ng bituing nagdidingding sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, ay may pagmamalaki kung hindi nawala ng kabuluhan ng aking pagpapagal sa inyo. Kaya ang sabi ni Paul, nung ako'y kasama ninyo, kayo'y masunurin. Lalo na ngayon na hindi niyo ako kasama. So, ibig sabihin, ang pagsunod po ng mga taga-Pilipos ay hindi po sa tao. Kundi nang ibabaw po ngayon na sila ay sumusunod dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagpapalang ibinigay ng Diyos na kaligtasan na tinanggap nila mula sa mabuting balita ay pinangaral ni Pablo. Kaya hindi na nakadepende ngayon ang mga taga-Pilipos sa tao. Hindi na ngayon nakadepende sa tao. Hindi nakadepende sa pagbibigay ng saya sa tao. Kundi ngayon sila'y lalo pang naging masunod. That is the impact of the love of God. Hello? Hindi tayo ini-encourage sa magkasala even though that our sins is already forgiven. The unconditional love of God. Hindi po yun ang bunga ng pag-ibig ng Diyos. Ang bunga ng pag-ibig ng Diyos ay lalong gagawin natin ang tama na walang sistema. Na kahit walang sistema, kahit walang boss, kahit walang asawa, ikaw ay faithful forever. Amen po ba, Sir Francis? Nakaka-relate yung iba, hindi. Pasisa kayo. Amen po ba? Di mo ba? Yun po. Ang nais na mangyari ng Panginoon sa buhay po natin. Na gusto niya na tayo magkaroon ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Amen po ba? Na tayo po ay hindi nakadepende sa tao, kundi sa Diyos. Na higit sa tao, higit sa pera, higit sa kapangyarihan ng mundo ito. And that is the will of God to you and me, my dear brothers and sisters. Amen. Kaya nga pagsumikatan natin, release, withdraw. At may release yan at may withdraw yan through understanding the will of God, the testament. The testamento ibinigay ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ni Pablo in Philippians chapter 1, makikita po natin doon, maraming nangangaral kung siya'y nakakulong. May nangangaral dahil sa inggit. May nangangaral ng salita ng Diyos dahil po sa
selos. Naiinggit sila, nagseselos sila. Nangangarap sila dahil sila po ay mayroong self-interest. Pang-sariling hangarin, pang-sariling pagbuhat ng kanilang bangko. Yun ang dahilan kung bakit sila nangangarap. At yung iba ay nangangarap sila because of love. Ito yung sinasabi ng Philippians chapter 1. At kapag ikaw ay nangangaral because of love, you have no fear, you have the confidence. Hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba, hindi ka nahihiya. You have the boldness because ang pinanggagalingan mo ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pwede mong mas sumunod ang isang tao dahil sa tao. Pwede sumunod ang tao dahil sa kanyang selos, dahil sa kanyang self-interest. Nakikita natin sa palabas ay siya'y sumusunod, siya'y mabuti, siya'y mabait sa bilang nagtatrabaho. Pero meron po pala siyang self-interest. Gusto niya yung promotion, gusto niya yung position. Ayaw. Dahil nasesel, dahil natatakot, kaya maraming mga tao nagtatrabaho, dahil natatakot maghirap. Kaya po, ang tao hindi nagpakontento sa kanyang buhay. Dahil nakabase sa lahat, sa nakikita niya. Kaya maraming mga tao hindi nag-enjoy sa kanilang trabaho. Because it is out of fear. Kaya nga 99% ng mga nasa trabaho ay kaya sila nandoon is to survive. Kailangan nilang pumunta doon. Kailangan nilang kurso nito. Kailangan mo ito. Why? Because of fear. At yan ay ayaw mangyari ng Panginoon sa ating kanyang mga anak. It is not self-interest, it's not jealous, it's not envy. Hindi dahil naiingit tayo, kaya tayo nagsisika para umangat, para sa ganoon. Lampasan natin yung kaklase natin noong grade 6 na row 3 siya. Samantala po yung row 1. Mas mayaman pa sa akin. So dahil hindi ka nagiging masaya, kaya na ikaw ay patuloy na umangat. My dear brothers and sisters, ayaw ng Panginoon na ikaw ay nakakulong sa sistema. Gusto niya maging malaya ka. Amen mo ba? Ay hindi sabihin na hindi ka naman aangat. With God, all things are possible. Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen mo ba? Kaya yun mo yung bunga rin. Na kapag kasama mo ang Diyos, walang pwedeng laban sa'yo. Amen po ba? And because of the power of the love of God, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa Kanyang pagpapala sa buhay natin, tayo gagawa ng tama. At kapag gumawa ka ng tama dito sa mundo, meron pong pagpapala yun. Meron bunga yun. Kasi what you sow, you shall reap. Amen po ba? Pero iba pa po yung relasyon mo sa Diyos. Kaya nga doble-doble po yung iba yung relasyon mo sa Diyos at iba po yung kaugnayan mo sa mundo. Amen po ba? Hindi pwedeng hindi ka gagawa ng mabuti. Na hindi ka nakakulong sa sistema, hindi ka nakakulong sa batas. Kundi ikaw ay you go beyond, you live beyond what is the normal here in this world. Because you have a supernatural power. Because you have the love of God which is unconditional. Amen. Give the best to our Lord sa atin naman. Hallelujah. Kaya nga lalo hindi ka sunod. Kaya nga, hindi na dapat out of fear, hindi na dapat out of jealous, hindi na dapat po out of envy because you are blessed. Hallelujah. In Galatians chapter 4, makikita natin dito, sabi niya, pag ikaw ay may kaugnayan sa Diyos, wala nang discrimination. Wala nang Jew, wala nang Gentile sa harapan ng Diyos. Walang mayaman at walang alipin sa harapan ng Diyos. Walang babae o lalaki sa harapan ng Diyos. Lahat ay pantay-pantay. Lahat ay may privilege. Lahat ay may pangako ng Panginoon. Kaya anuman ang naranasan mo sa mundo ito, anumang discrimination, anong paghapon ng mundo ito, ikaw ay makakabangon because God is with you always. Andyan lagi ang Panginoon para sa iyo at hindi siya nag-discriminate at hindi siya nagko-condemn. Kung sinasabing babae ka sa amin ng mundo, babae ka, mahina ka, yes, that is true. Totoo po yan. Wala pong mali doon at wala pong kasinungalingan ang lalaki at babae kung ikupang para ay meron pong disadvantage sa babae. But with God, there is no such things, disadvantage. Amen po ba? Kaya even though that you are a woman, that you are discriminated in this world, but with God, amen po ba?
I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po ba? Kahit babae ka, ay meron kang kapangyarihan na pwede mong paghugutan, enerhiya na paghugutan sa buhay mo, sa kahinaan mo, ikaw ay malakas dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na siyang nananahan sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nga, wala pong alipin. Hindi ka man mayaman sa iyong pinanggalingan. Hindi ka man edukado sa iyong lahing pinanggalingan. Kung ituturo mo lahat ng lahi mo, talaga naman, wala kang paghuhugutan ng iyong inspirasyon. But with God, you are, amen ko ba? Free, malaya ka, kapatid, that you have a destiny. You can shape the nation. You can shape the world. Amen ko ba? You can shape your lahi. You can shape your generation. Saan ka mang generasyon galing, saan ka mang lahing galing, because of the power, because of the energy, because of the love and blessing of God to you. Pagpapalat biyaya ng Panginoon, ay tunay nga po, pwede mong baguhin ang anumang bunga ng lahi mo sa buhay mo. Sa US, meron pong famous artista na tignan yung trend ng kanilang lahi. Halos ang lahi po ng artista nito, ang naging kamatayan ng kanyang mga henerasyon ay drugs and alcohol. Kaya, yun ang buhay niya, na para bagang numili niya sa doon, na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili because that influence. Tama mo ba? Dahil kung ano ang puno, ang siyang bunga. Tama mo ba? Hindi mo pwedeng mangyari sa'yo ang bagay na hindi mo nakita, hindi mo naranasan, at hindi mo naunawaan. Tama mo ba? Kaya definitely, yun ang po ang magiging bunga. Dahil kung anong puno ang bunga. But then, hallelujah, you are born in the Spirit. You are not only born in the flesh. Kaya nga, sinuway ng Panginoon ang lahat ng bunga ng kasalanan. At hindi lang ang bunga ng kasalanan, kundi ang pinagmumula ng kasalanan ay Kanya pong inalis sa buhay mo. That's why you are now a new creature. All things are passed away. You are now a new creature. You are a child of God. You are blessed. You are favored. At kailangan lang may maintindihan ko natin. Amen po ba? Hallelujah! At ang sistema ng mundo, sinasabi nila ito'y sakit. Ang dami po ang sinasabi. Pero ang katotohanan, that is the fruit of the sin of the Lord. Yan ang bunga ng kasalanan ng mundo. Nagaling kay Adan. Na wala tayong kinalaman. Ganon din naman, kilalanin natin ang kahuli-huling Adan. Na wala rin tayong kinalaman. Ay tayo ay pinagpala, tayo matuloy. Ay tinanggap lang natin si Kristo sa buhay natin. Kung kaya mong paniwalaan ang unang Adan, hindi kung dapat paniwalaan ang pangalawang Adan. He died for you. And not only for you, but of all the sins of this world. Kaya the love of God will take away the sin. Hindi po sins. Hindi po action. Hindi po sins. Kundi sin. Yung pong ugat. Kung bakit nagkakasala ang tao, yung po yung ugat. Love of God to take away the sin. Hindi po mga kasalanan, kundi yung ugat ng mga kasalanan ng tao. Yun ang inalis sa buhay mo. Kaya nga pagsubikatan daw natin i-release ang bagay niya sa buhay natin. Amen po ba? Okay? Kaya nga, in verse 13, ang sabi nga po ng ating binasa, amen. Sana. Verse 13, yan. Ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Panginoon. No? Apart from Him, we can do nothing. Kaya nga si Moses, makapangyarihan si Moses in Acts chapter 7, na pag-aralan na po natin. Alam niya na siya ay Hudyo. Alam niya na siya tinawag ng Panginoon. In Acts chapter 17, he was full of wisdom. Siya ay puno ng kaluluan. Siya ay anak ng Panginoon. Tama mo, siya ay adopted by the parents. So therefore, siya po ay nag-aral sa one of the best school in Egypt. Like YBS. One of the best.
Doon po nagtatrabaho si Karen ngayon. Amen. Kaya one of the best ang young builders ko. Kaya matindi po yung mga product po natin. Na kung saan po, yung pong hindi nagtatap sa ating pong mga graduate school o students, pagdating mo nila sa ibang eskwelahan, nagtatap po sila. Opo, hindi ako nagbobola. Tingnan niyo naman po. Sa record ng mga eskwelahan pinuntahan po ng mga estudyante po natin. Amen po ba? At yan po, hindi natin po ibinobose. It is because of the goodness of God. It is because of the empowerment of the love of God. Kaya kung puro masasaya po yung mga teachers po natin, it's because they are motivated by the love of God. Amen po ba mga teacher? Amen. Hallelujah. Kaya ganoon po si Moses. Magaling po siya. Pero po, nagkamali siya, ginawa niya yung calling niya on his own, sa kanyang sariling impluensya, katayuan at kapangyarihan. Kaya hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Di ba? Iniligtas niya yung Hudyo na inaalipin ng isang Egyptian soldier. Pinatay niya. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos kung paano isasagawa ang plan ng Panginoon para sa kanya. It is not his might, not his influence, not his position. Hindi sa kanyang posisyon, hindi sa kanyang karir, hindi sa kanyang impluensya at kakayahan. Hindi sa kanyang talino, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung siya po ay pumunta sa bush, di ba? At sinabi niya, hindi ako marunong. That is the excuse. Kaya kapag isang tao ay nag-fail, maraming excuses. Pero hindi sinumbat ng Panginoon ng Diyos ang pagkakamali ni Moses. Amen. Kaya, nung siya po ay bumalik sa Egypt, hindi sa kanyang posisyon, hindi sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pumunta ka doon, ang sabi ng Diyos sa kanya, I am who I am. Amen po ba? May takot na si Moses, pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, nagkaroon siya muli ng kumpiyansa because of the power of Yahweh sa kanyang buhay. Sa magitan lamang ng tungkol, amen, ay naipakita po ang kapangyarihan ng Panginoon. Linamon ang anumang sorceress, anumang kapangyarihan, because greater ang kapangyarihan ng Diyos kaysa kapangyarihan ng mundo. Amen. At kung tayo gusto humugot ng Panginoon, what not in this world? Amen. And the power is greater. Kaya yung kung pinakita kanina ng video, yun po yung totoo. Amen. Makapangyarihan ng pera, makapangyarihan ng baril na pumapatay ng tao. Pero kung tayo mananaman at kukuha at umugot sa kapangyarihan ng Diyos, higit ang kapangyarihan ng anumang pera at kapangyarihan ng baril. Kaya ngayon, the name of Jesus, sabi nga po ng nagtitinda, get out. Malis po siya, di ba? Kaya nasabi niya po yun with confidence, with the power. Pero pwede sabihin ng tao ordinaryo. Pero because of the power that she had, na may kapangyarihan at kaglayang walang spirito sa kanyang buhay, kanya lamang po nadaig niya yung kapangyarihan ng pagnanakaw at kapangyarihan ng baril ng tao. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Kaya hindi natin may sasagawa kalooban ng Diyos ang plano ng Panginoon. Amen po. Kaya sabi ni Pablo in Philippians chapter 3, tingnan natin. In Philippians chapter 3. Sige, tulungan mo ko, yeah. Yes, tama ka? Okay? Okay, Philippians chapter 3. By the way, pagkatapos po namin dito, ay diretso po kami ng Manila. Anniversary po mamaya ng 2 p.m. ng ating church po doon sa Mandaluyong. Okay, saan ba tayo? Tama ba? Okay, yes. Tama. Huh? Okay, so yung pong doing without murmuring, yun po yung nagsasabing ito na yung buhay mo. Kaya nga ang salita ng Panginoon ay nagsasabi na ito ka na. Ito yung salamin. Ang buhay natin ngayon bilang Kristiyano. Okay? Kaya kapag sinasabi niyang
Bible na ang nagsisinungaling, ang nangangalo niya ay yan ay bunga ng laman. So, ibig sabihin, kapag nagsisinungaling ka na Kristiyano, ibig sabihin nun, nabubuhay ka sa laman. At sinabi niya sa Galatians na ang namumuhay o ang bunga ng Espiritu kagalakan. So, ibig sabihin po nun, ito yung buhay mo, na bilang ikaw ay nasa Panginoon. Hindi niya sinasabing, maging ganito ka. Kundi, ang sinasabi niya, eto ka. Ano yung sabihin? Di ba kapag nagsalamin ka ba? Nagsalamin ka. Sinasabi niya, kapag nagsalamin ka sa salamin mo, magiging pure spiritual ka. Hindi! Kung sinasabi ng mirror, eto ka, ikaw yan. Tama ba? Hindi sinasabi ng mirror na magiging, hindi po. Kaya nga, kapag nakita mo sarili mo sa salamin, eto ka, di mo ba? Kapag may dumi ka, yun ay sinasabing, dumi niya, alisin mo. Tama? Hindi ka yan. Ayun. Hindi ikaw yan. Tama? So my dear brothers and sisters, ganun po ang salita ng Panginoon. Salamin, hindi ka nagiging, kundi ipinapalitaw lang niya kung sino ka dapat. Na dapat mo ipamulan. Okay ba? Amen? Kaya wala tayong palito. Kaya nga sabi ni Paul in verse 3, sa Tagalog. Sige, ilisa lang. Whatever happens, my dear brothers and sisters, verse 3. Sige. Okay? 3. Tagalog? Okay. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. Amen? Doon tayo huhugot. Doon tayo magkakaroon ng influensya kung ano ang ginawa ng Panginoon. And we put no confidence in human effort. Hello? Okay? So it's about time kung tayo huhugot ng ating lakas, ng ating influential area doon sa human effort. Kundi sa Diyos. Higher level po tayo. Amen ba? Higher level of understanding. Amen. Buhay ang Diyos. Parang yung kung sinabi ko po kanina, amen, pwedeng pintasan ng ibang tao, best friend. Pwedeng pintasan ng ibang tao ang asawa mo. Amen? Pero ikaw, masaya ka para sa Kanya. Amen. At alam mo na siya ay okay. Why? Sa kabila ng totoo yung pinintas. Bakit? Kasi hindi ka tumitingin doon sa palabas. Hindi yan ang dahilan mo kung bakit mo siya best friend. Tama. Hindi ang dahilan mo kung bakit mo pinakasalan dahil sa kanyang pera, dahil sa kanyang posisyon, dahil sa kanyang karir. Amen? Hindi tayo tumingin doon. Ang tunay na pag-ibig, hindi tumitingin sa palabas. Tama mo ba? Tatlo lang. Amen? Hindi ko sinasabing hindi kailangan ng pera. Hindi ko sinasabing hindi kailangan ng maganda, kahit pangit. Hindi po. Kundi, iba po yung level ng ating pong panghuhugutan kung bakit natin mamahalin ang isang tao. Tama po ba? And all these things shall be added to it. Amen? Ang major sa maraming mga tao ay magiging minor sa atin. Amen. Okay po ba? At yung minor, sa maraming mga tao, yun ang magiging major sa atin. It comes from the heart. Kaya ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Hindi sa panlabas. Tama po ba? Kaya po, kahit anumang pakitang gilas at pakitang tao natin sa mundo ito, ay meron tayong manlilinlang at meron tayong mapapala sa mundo ito. Pero sa Diyos, alam niya kung ano pinanggagalingan kung bakit mo ginagawa yun. It must be out of love. And that love gives you freedom. Amen po ba? Kalayaan. Kaya what He has done. Kaya si Paul ay dati, sabi niya, tingnan natin. Okay?
Tingnan natin. NLT tayo, no? Tingnan niyo po. Okay? Verse 7. Verse 7, tingnan mo. I once thought these things, yung human effort, I once thought these things more valuable. Oh. Dati, ang iniisip ko, itong mas mahalaga. Amen? Ito yung importante. Ito yung mahalaga. Oh. But now, I consider them worthless because of what Christ has done. Dahil sa kanyang ginawa sa buhay natin. Amen ba? Okay? Kaya, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang isang relasyon, whatever kind of relationship, handa niyang ibigay ang kanyang buhay, handa niyang ibigay ang kanyang o hindi ba ang kanyang pagkabinata. Di ba? Sabi ko nga po, malaya ang binata. Wala kang kinoconsider. Tama? Hello? Magsahod mo para sa iyo. Tama? Pwede kang hindi umuwi ng maaga. Pero ngayon, may naghihintay sa'yo. Hello? Paging walang ano. Hello? Ha? Oh. Di ba? Wala kang anak na pinapaaral. Wala kang anak na inahatid. Wala kang anak na responsibilidad mo. Anak na sinisermonan ka. Hello? Di ba? Pero, hindi ko big deal sa iyo. Bakit? You are willing to give up everything. Amen? Because this is a better life for you. Kaya nga, hindi ka nalulungkot nung sinabi mong magsasama tayo sa hirap at ginhawa. At sinasabi ng isang kasalan, hindi ka na ang may-ari ng buhay mo. Siya na. Tama mo ba? Hello? Hindi kinasal pa kayo? Di ba? Hindi ka na may-ari, kaya kailangan, bawat desisyon mo, bawat gawin mo, kailangan ay kasama mo yung asawa. Hindi pansarili ang gusto mo na mangyari, kundi kailangan ay nag-uusap. Tama? Communication and relationship is give and take. Hindi take. Hindi mo gano'n ang relationship. Tama mo ba? A relationship coming from the love of God, you are willing to give up everything. And that is the sacrifice. Hello? Hindi po yun sacrifice, hindi po yun paghihirap ng sarili mo, kundi kasiyahan mo na ginagawa yun. Because it is out of love. Kaya sustainable. Pero if it is out of fear, out of envy, out of jealous, kaya maraming Kristiyano mainit dahil takot sila sa Diyos, baka hindi sila i-bless, baka hindi. Kaya po maraming Kristiyano hindi nananatili na naglilingkod. Sa pasimula, mainit sila because out of fear, out of envy, out of naiingit lang dahil sa barkada, dahil sa crush, dahil nagkaroon sila ng girlfriend, dahil ganito. It's not be. Kailangan hindi gano'n. Kaya nga, ngayon po, nare-renew ang ating po commitment sa Panginoon. It must be out of love. Amen po ba? Kaya nga, dati na pinapahalaga, ngayon hindi na. Bakit? Kasi po, mas maganda yung motivation ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Na mahal niya tayo, walang kondisyon, at hindi siya nagbabago sa noon, ngayon, nagpapakailanman, mag-fail ka man, magkasala ka man, ang Diyos ay hindi nagbabago sa iyo. Bakit? Dahil si Kristo ang dahilan. Siya ang nagbayad ng lahat ng iyong pagkakasala. Hindi nakabase sa iyong mabuting gawa. Kaya kapag ang tao ay nakabase sa kanyang mabuting gawa, magmamalaki ang tao. Hindi pwedeng hindi magmalaki. Kaya nga po sinasabi natin, ay kapag naposisyon siya, kapag umangat siya, ay nagbabago. Definitely. Kapag ang tao, ang basihan niya, ay ang kabutihan niya, hindi siya pwedeng hindi magmalaki. Dahil hindi mo kumpara niya ang kanyang sarili. That is the result
My dear brothers and sisters. But if it comes from God, pantay-pantay. Kaya nga, on my part, masasabi ko kung wala akong pwedeng pagmalaki kung paano ko mangaral nito. Dahil on my own capacity, hindi ko po kaya. At kung paano ko mangaral noon kesa ngayon, mas relax ako ngayon. Because it is not my own effort. I really rely on the goodness of God because God told me, I believe that God has given me the power and the wisdom. Hindi na ako nagmamakaawa bago ako mag-Christ. Lord, sige na po. I do it because of the love of God. Amen po ba? So, emotionally, hindi na ako masyadong involved. Pero naapektuhan pa rin ako kung mayroong mga tao na tutuyo. May mga tao hindi nakikinig. Apektado po ako. Pero hindi tulad ng dating mas apektado ako noon. But now, marami ang konti, pareho pa rin. Because ang pinaggagalingan ko ay mula sa Kanya. Dati, nakadepende sa tayo na masaya ka kapag marami. Pero it's not sustainable. Kapag marami ang tao, at doon ka umuhugot ng lakas, sumawa ka rin. Eventually. Kaya yung psychology, sabi nila, if you reach that level na yung pinakapit mo, you need to rise up again to raise up another level. Ganun po yung psychology eh. Psychology po. That's real. Ha? Kasi baka magpumunta ang tao dun sa peak, definitely, ang tendency niya babagsak. Walang ibang pupuntahan ng tao kung di babagsak. Kaya ang iniisip ng tao lahat ay karamihan ay failure. Iba ang sistema ng mundo sa sistema ng salita ng Panginoon. Prosper you to give you hope and a bright future. Wherein God is unlimited. Hello? Are you there? Kaya nga ang momentum ng isang Kristiyano ay tuloy-tuloy. Unlimited. Kaya nga po, how deep, how high, you need to understand how deep, kung gaano kalalim, kalawak, kataas ang pag-ibig ng Diyos. At ang sabi po ng Bible, in Ephesians chapter 3, ang sabi niya, you cannot fully understand the love of God. Ano yun? Sabi ni Pablo, understand. Tapos sa susunod na verse, hindi mo lubusang mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Paano yung re-reconcile yun? Kasi malawak ang pag-ibig ng Diyos para lubusang mo maintindihan. Ang sinasabi ni Pablo, pakunting bagay lang, a seed of faith, heavenly, push-push ka na. Magugulat. Konting pag-unawa lang, makapatid, solve ka na. Ibang busog na you cannot contain how God loves you so much. Kaya you cannot fully understand. There's only a little understanding how God loves you. Woo! Hallelujah! Makbong na ako. Amen po ba? Ganun po. Amaze ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga, mas valuable ang pag-ibig ng Diyos. And definitely, my dear brothers and sisters, kapag you have the power, you have the energy, you have the influence, definitely, ikaw ay kikilos, ikaw ay gagawa. Kaya nga, whatever you do, you will prosper. Sabi ng Bible. Amen. Whatever you do, you prosper. There is hindrances. Pero po, yun po ay you can overcome whatever hindrances because you know. Kaya kapag meron pang panawagan at alam mo ang destiny mo sa buhay mo, amen. Tunay nga kung hindi ka mangangamba at hindi ka matatakot. Amen po ba? Hallelujah. Kaya hindi mo makukuha sa libro, sa pagturo ng tao, kundi ba kinuha mo yan sa Revelation. Kung gusto mo makuha ang plano ng Panginoon para sa iyo, ay kailangan mo magkaroon ng revelation from the Word of God. Amen po ba? At ang tao ay meron magandang plano. Yes, good. Pero hindi yan sustainable. This is only temporal. Amen po ba? Kaya, yung gagawin mo ngayon sa trabaho, hindi dahil sa sahod, gagawin mo sa iyong pamilya, hindi dahil obligasyon mo at responsibilidad mo dahil asawa ka niya at anak mo siya, kailangan mong gamanin, no? Kundi masaya mong ginagawa yun. Amen po ba? Kaya nga, it will be effortless. Kaya parang isang nagbabasketball,
Pawis na pawis siya, sikat ang araw, pero masaya siyang ginagawa ito. Dahil ito ay passion niya. Amen po ba? Pero hindi lang po tayo basketballista, hindi lang tayo player. Amen. Hanggang doon lang yung passion sa isang basketballista. Doon sa araw na yun, di ba pa pagdating sa bahay, iba na siya. Pagdating sa eskwelahan, iba na siya. Pagdating po sa trabaho, iba na siya. Doon lang sa basketball. Ano yung basketball? Pero ang Kristiyano, saan mo siya pumunta? Coming in, coming out, siya masaya. Coming in, coming out, siya blessed. Coming in, coming out, because God never changes. Hallelujah! Yan po ang gusto ng Panginoon nangyari sa atin. Pero sabi nga ni Paul, hindi man ito nagampanan ng lahat, pero ang mahalaga ay kapatuloy. Ganun din po sa buhay ko. I'm more happier, I'm more enjoying the life, what I have now. Pero hindi ibig sabihin, ganap ko na, hindi na ako nalulungkot, hindi na ako nadidismaya, disappoint pa rin ako, nalulungkot, pero po, much better now than before. Amen po ba? Amen po, hindi na magtutubong bagyan-bagyan po. Amen? Kasi po, kapag pastor ka, ang yung effort ay yung mind and heart, emotion. Okay po ba? Hindi po physical pagdating sa trabaho o yung panawagan. Okay po. But because of the love of God and the goodness of God. Amen po ba? Hallelujah. Kaya makaka-preach tayo na walang pressure and walang stress. Amen po ba? Kaya kapag naapektuhan ako at na-stress ako, ibig sabihin, I am walking in the carnal things, focusing on the things in this world. Hello? Amen? Kaya, rin ng Panginoon, sa bagay na yan, mga kapatid, na gagawin natin ito without murmur, in and out, di ba? Sabi ng Bible in Deuteronomy chapter 28, wherever we go, we are blessed, we are favored, because God is with us, and He will never leave us or forsake us. Amen po. Kaya, you will be, sabi niya, no, magiging matuwid ka, no? Blameless, magiging muharap kang anak. Why? Because pinagsusumika ka mong i-draw out release. At alam niyo po, magiging ilaw tayo. We are light bearer, and that light comes from God. Amen po ba? At yan ay hindi obligasyon na maging light bearer. Hindi obligasyon. It is only a manifestation. Yun ay manifestation lamang kung sino tayo sa ating Panginoon. Amen? Na nagbibigay tayo ng buhay. Nagbibigay tayo ng sigla. Sa gitna ng panlililang ng mundo, sa gitna ng kasamaan ng mundo, nagdadala po kayo ng buhay, nagdadala kayo ng sigla sa mga tao. At yan, hindi natin tayo gawin yan on your own capacity. Amen? Sa sarili mo, hindi mo yung obligasyon yan, hindi yan kailangan na gawin ng church natin na ikaw ay mag-witness. No. It is the outflow of your life in Christ. Yan ay bunga. Yan ay ano yan? Outflow. Yung pong lumalabas bilang isang anak ng Panginoon. Amen? At mahalagang maging ilaw ka dahil kung paano ang lupa na bago itanim ang binhi. Hindi mo ba ito ay linilinis mo na yung lupa? Tama? No? Ito po ay binubungkal muna at inalis. Ang liwanag na dala natin, hindi yan ang magbabago sa tao. Kundi yan ang maghahanda sa binhing tatanggapin nila ng salita ng Diyos. Yun ang magbabago sa kanila, ang salita ng Panginoon. Hindi ikaw ang magbabago sa tao. Amen po ba? Okay? So, kaya in verse 16, hold on the word of God. No? Ating pagsumikatan na laging taglay ang salita ng Panginoon. Meditate the word of God day and night. At anumang mabuting bunga nito, hindi po ito obligasyon, hindi po sinasadya, kundi ito ay bunga ng ating po relasyon sa ating dakilang Diyos. In Philippians chapter 4, sa ating pong panghuli, in verse, tingnan natin, 11. No? Philippians chapter 4. Okay. Sabi niya, okay.
Okay? Not that I was ever in need, or I have learned to be content with whatever I have. Tingnan natin sa Tagalog. Please, para sa ating pagpawakas. So, magkagit. Okay? Tama ba? Okay, verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Diba? Okay, anuman ang aking kalagayan daw, ay natutuhan na niyang masiyahan, maging content. Naranasan ko na ang paghikayos. Naranasan ko na rin ang managan. Natutuhan ko na ang sikreto. Ito yung sikreto ni Pablo. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masaya sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang mabuto. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin. Amen ba? Okay? I can do all things through Christ. Amen. So, hindi natin kaya kung iyak ang ibang tao. Sabi nga ng Philippians din, no? Chapter 2. Huwag mo lang isipin ang sarili mong kapakanan. Kundi isipin mo rin ang iba. Napakahirap po yun. Alam mo, sa negosyo, sa eskwelahan, whatever, wherever we go, napakahirap po. Hindi mo lang iniisip ang sarili mo, kundi ang iniisip mo rin ang ibang tao. Yun ang sinasabi po ng Philippians chapter 2. At dito sabi ko, maghirap man, sumagana man, kontento ako sa kanya. No? Na, itong sikreto ko, na natutuhan kong maging masaya. Bakit? Dahil siya ay nakadepende sa Diyos. Amen po ba? Na isasagawa niya ang bagay nito dahil sa kaloob ng kapangyarihan na mula sa Kanya. Pastor, paano naman ako? Yun nga po, higit kang mas mahalaga sa ibon. Higit kang mas mahalaga sa halaman. Di ba ba? Kaya doon ay magiging intimate ang ating relation sa Panginoon. That He is not far away, hindi siya malayo. Hindi siya katalis, but He is a person. Amen ba? Kaibigan po siya, sabi nga ng Bible, di ba? Kaibigan siya. Siya'y ama. Kung ang ama dito sa mundo ay marunong magbigay, higit ang ama na nasa langit. So, do we will experience it, my dear brothers and sisters? Amen ba? Na kung saan ay masaya tayo. Sabi nga po, sa relasyon natin, sa asawa natin, sa anak natin, sa kaibigan natin. Why? Dahil hindi ang panlabas ang tinitignan natin, ang pinanggagalingan natin kung bakit natin sila mahal, kundi dahil sa pag-ibig natin sa kanila. How much more the love of God, which is unconditional. Amen po. Amen? At sa mamagitan ng mag-asawa, kaibigan, na nagmumula sa puso, nagmumula sa... Hindi ibig sabihin wala kang pera, doon na ako magaan ng pera. Tama po ba? Amen? Because two is better than one. Amen? Pero hindi na yun ang major, kundi yun ay nagiging minor. Hindi man matapos ang ilaw, masaya ka pa rin. Amen? Tantalizing eyes naman. Di ba? Hindi pwede walang maganda para sa kanya. Yan yun po ba? Nagiging major po yun. At hindi nagiging major ang anumang wala. At ang wala kapag merong major, ibig sabihin, higit ang Diyos sa pera, higit ang Diyos sa posisyon, higit pa doon, ay kaya mong abutin. Unti-unting mararating. Narinig ako! Di ba? Amen. Si Laika, di ba? Pero, ang anak ba, ang future natin, yung anak ba? Di ba? Hello, are you there? Yung bang Games TV, yung bang
Yung bang competition sa TV, na yun na lang ba ang pag-asa ng tao? Yung mga anak natin na dapat ay ayusin natin ang boses nila, ayusin natin para mag-artista, para hamo sa ating kahirap. Listen, my dear brothers and sisters. Amen. Yun na lang ba ang pwede natin paghugutan? At which is temporary, di ba? Ang pagiging sikat is temporary. Amen. Hindi ko sinasabing masama po yun. That's good. Tama po yan. Pero higit na meron mas maganda po doon. Amen po ba? Na kung saan ay yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Na isang buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. That my yoke is easy and my burden is light. Amen po ba? Kaya nakikipaglaban ng Israel with His power. Hindi dahil sa kanilang training, hindi dahil sa kanilang pong armas, na hindi katulad ng ibang bansa. Pero dahil nakapangyarihan ng Diyos ay taglay nila, kahit ang ketongin ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya you are blessed because of Jesus. You can come boldly. Why boldly come to the throne of grace of God? Because of Jesus. Noon ay meron pong takot na lumapit ang saserdote sa pinakabanal-banalan. Bakit po? Dahil baka may kasalanan siya, mamamatay siya. Pero hindi na po tayo natatakot ngayon dahil malaya na tayo dahil sa kamatay ni Kristo na namatay siya sa iyong kasalanan at sa kasalanan pang darating. Sapat na ang kabayaran ni Kristo. Amen. Ayun lahat po. Panginoon, maraming salamat.